Halina't panoorin ang The Bible Story Series. Matutunghayan ang mga tinalaga ng Diyos, si Adan at Eva, si Noe, si Abraham, si Moises, si Josue, si Samson, si David, si Daniel, at higit sa lahat, si Hesu Kristo. Matutunghayan ang mga tinalaga ng Diyos, tulad ni Jonah, na nilamon ng isang dambuhalang nilalang sa dagat. Ano pang alam mo kay Jonas? Isang Ninevita ang nakarinig ng ikinuwento ni Jonas. Ayaw daw ni Jonas na magpunta dito. Kaya tumakas siya papuntang Tarsis. Pero inihagi siya sa dagat. At sinabi niyang nagpadala yung Diyos ng isda para iligtas siya. Mga kwento ng pananampalataya, sakripisyo, at kaligtasan, tulad ni Abraham na sinubok sa kanyang pinakamamahal na anak. Isaac, kailangan manalig ka sa Panginoon. Patawarin ko. Abraham! Handog na ito pa. Anak ko. Anak ko. Ama ko. Ang paghuhusga ng Diyos na dumating sa mga bayang masuwayin. Makatarungan kayong Diyos. Lilipulin niyo po ba ang mga matutuwid kasama ang mga makasalanan? Manalig ka, Abraham. Huwag kayong lilingon sa makasalanang lungsod! Huwag kayong lilingon! Lot. Si Moises na pinalaya ang bayan ng Diyos mula sa pagkaalipin. Narito po ako. Ako ang Diyos ni Abraham, Isaac, at ako. Totoo po kayo? Oo. Nakita ko ang daing ng aking bayan. Papupuntahin kita sa Faraon upang palayain sila sa Ehipto. Ngunit sino ako upang palayain sila? Sasamahan kita, Moises. Panginoon! Ang tapang ni David at ang paglaban sa higanting si Goliath. Ngunit wala nang basbas ang Diyos kay Saul. At ngayon, haharapin niya ang pinakamalakas na kawan ng mga Filisteo. Si Goliath. Mayroon ba sa inyong nais lumaban sa akin, mga Israelita? Kung kayo'y manalo, itong mga Filisteo'y magiging alipin nyo. Kung ako'y manalo, kayong lahat ay magiging alipin namin! Kailangan may lumaban sa kanya! Hindi ikaw, Jonathan. Ang kawan na makatalo sa kanya ay magiging mayaman! Wala ni isa man sa mga taga-Israel! Wala ni isa sa mga anak ng Diyos! Akong lalaban. David, hindi ka isang kawal, isa kang pastol. Tama. Isa akong pastol. Ang ginagawa ko sa mga tupa, gagawin din sa akin ng Diyos. Nasaan ang inyong pananampalataya? Nasaan ang inyong Panginoon? Huwag mong sayangin ang oras ko, bata. Nais mo na bang mamatay? Lalabanan kita!
Si Josue na nagpatuloy sa laban upang sakupin ang lupang pangako. Sino? Sino ka? Dalangin ko ikakampi ka namin at hindi ng mga kaaway. Kawal ako ng Diyos. Pinuno ng mga kawal ng Diyos. Anong gusto ng Diyos na gawin namin? Hinati ng Diyos ang dagat para kay Moises. Para sa'yo. Hahatiin niya ang bato. Ito ang nararapat mong gawin. Dalhin niyo ang kahon ng kasunduan kung saan naroon ang mga utos ng Diyos. Pagkatapos, sa ikapitong araw, umikot kayo sa bayang niyo ng 7 beses. Hihipan ng mga pare ang mga sungay ng lalaking tupa. Kapag narinig niyo na ang tunog nito, sisigaw ang lahat ng malakas na malakas. Darating ang kalwalhatian. Siya ang tunay na lumikha ng mundo! Si Samson na pinuspos ng lakas upang labanan ang mga Filisteo. Matapos ang 100 taong pagkamatay ni Joshua, ang 12 tribo ng Israel ay nagkalat sa labas ng lupang ipinangako. Ngunit pilit silang ibinabagsak. Armado at higit na sanay sa pakikipaglaban, malaking hamon ang mga Filisteo sa kanila. Ngayon wala na mga pinuno na gaya nila Moises at Joshua upang bakbuklarin sila. Isa na lang ang inaasahan ng mga Israelita sa panahong ito at tinawag silang mga hukom, mga tao na gaya ni Samson. Nangihina ka. Isandal niyo ko sa haligi. Panginoon. Tahimik! Panginoon. Kung ako po'y sa'yo, huwag niyo po akong kalimutan. Palakasin niyo pong muli ang katawan ko. Tumahimik ka na! Iniiwan ka na ng Diyos mo, Samson. Ikaw, ang lalaking dumukot sa aking mga mata. Pinasasalamatan kita. Natulungan ako ng kadiliman upang mag-isip. Kinalimutan ka na ng sinasabi mong Diyos at binawi na niya ang lahat ng iyong lakas. Hindi. Mas nakikita ko siya ngayong bulag ako kesa dati. At gusto niyang wasakin ko ang lahat ng lahi ninyo! Si Daniel na nanindigan sa gitna ng mga leon. Dahil sa pagsuway kay Cyrus, ipinadakip si Daniel at hinatulan ng kamatayan.
ako'y kaawaan. Sa ngalan ng inyong pag-ibig na hindi nagpapaliw. Kasama rin dito ang kwento ni Adan at Eva nilikha sa Hardin ng Eden. Nakita ni Eva na ang bunga ay kaakit-akit at masarap kainin. Kumuha siya nito at kinain at binigyan din niya si Adan na kumain din. Nabuksan ang kanilang mga mata at napansin nilang sila'y hubad. Kaya gumawa sila ng mga panakip mula sa dahon ng igos. Diyan sila. Sinabi ng Diyos, "Sino ang nagsabi sa inyo na kayo'y hubad? Kumain ba kayo ng bunga ng punong ipinagbawal ko sa inyo?" Genesis, Kabanata 3, talata 9 hanggang 11. Si Noe na nagtayo ng daong upang iligtas ang sangkatauhan. Sinabi ng Diyos kay Noah na siya ay magdadala ng baha upang linisin ang mundo ng kasamaan. Ang pag-iipon ng mga hayop ayon sa utos ng Diyos. Ang mga hayop, malalaki at maliliit, ay dinala sa arko upang sila ay maligtas. Tapos ng 7 araw, ang baha ay dumating. Genesis Kapitulo 7, talata 10 hanggang 12. Pagkaraan ng 7 araw, bumaha ang tubig sa ibabaw ng lupa, at sa loob ng 40 araw at 40 gabi, bumuhos ang ulan mula sa langit. At binuksan ng Diyos ang lahat ng may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Tanging si Noah at ang mga kasama niya sa arko ang nanatili. Bumaha ang tubig sa ibabaw ng lupa. At higit sa lahat, si Hesukristo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Huwag kang matakot. Magbubuntis ka't manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Sasayo ang banal na espiritu. Huwag kang matakot. Alipin po ako ng Panginoon. Ang banal na sanggol na ipanganganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Sundan natin ang bituin. Nasa ang probinsya ngayon ang pagtataksil! Nahanap niyo ba? Kabahala, narito to. Basahin mo! Mula kay Isayas, ang Panginoon mismo ang magbibigay ng palatandaan. Napakaliwanag ng bituin. Pagmasdan mo. Magbubuntis ang isang dalaga at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki. Tulungan niyo po kami! Pakiusap! Tawagin siyang kahanga-hangang tagapagpayo. Ginoo, sumunod kayo sa akin. Po kami! Pakiusap! Hali kayo! Makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. At prinsipe ng kapayapaan. Ito ang mga kwento ng pananampalataya, sakripisyo at kaligtasan. Ito ang The Bible Story Series. Ikaw, sabihin mo kung sino ka. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw ba ang nagtatanong? O ito ay tanong mula sa ibang tao? Ikaw ba ay isang hari? Yan ang sinasabi tungkol sa'yo ng mga alagad mo at ng mga pinunong saserdote. Ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito. Dahil kung gayon, ipaglalaban ng mga alagad ko ang pagdakip sa akin. Ang aking kaharian ay wala dito sa lupa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak,
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ipinadala ng Diyos ang Kanyang anak upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Halina't panoorin ang The Bible Story Series, makikita sa baba ng description. At kung napagpala at nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Malaking tulong po ito para sa katulad kong content creator at upang mas marami pa tayong maaabot at mabahagi na ng salita ng Diyos. Maraming salamat po.